mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-29 na kabanata ng unang aklat ng Samuel. Dito po makikita natin ang tema ng ating pag-aaralan ngayon. Minsan, yung rejection ay hindi kabiguan. Ito ay protection ng Diyos para hindi ka mapunta sa mas malaking problema. At bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay lumalapit sa iyo, tumihingi ng paggabay sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, na buksan mo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, ang aming mga puso, upang sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita, Lord, higit ka po namin makilala. Tanging sa iyo lang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1. Ang mga Filisteo nagtipon-tipon sa Afek at ang mga Israelita naman ay sa tabi ng malaking bukal sa libis ng Jezreel. Nang ang mga pinunong Filisteo ay patungo na sa labanan kasama ang kani-kanilang pangkat na may daan-daan at may libo-libo, nakita nila ang pangkat ni David. Ang mga ito'y nasa hulihan at kahanay ng pangkat ni Akish. Ayan. So makikita natin, no, yung pinaka-dangerous position. Nagtipon ng mga Filisteo para sa digmaan. Si David at ang kanyang mga tauhan ay kasama ni Akish. So anong tensyon? Nasa maling lugar si David at ngayon lalong lumalala yung sitwasyon. Tandaan natin, kapag lumihis ka sa kalooban ng Diyos, darating yung moment na mahihirapan kang umatras. Ano po? So verse 3, sabi dito, itinanong ng mga prinsipeng Filisteo, sino ang mga Hebreyong ito? Ano ang ginagawa nila rito? Sumagot si Akish, si David iyan na lingkod ni Haring Saul. Siya ay mahigit ng 1 taong kasama ko. Buhat nang magkasama kami, wala akong maipipintas sa kanya. Nagayat ang mga pinunong Filisteo, sinabi nila kay Akish, papalikin mo na sila sa lugar na ibinigay mo sa kanila. Hindi natin sila isasama sa labanan. Baka kung nandoon na, tayo pa ang labanan nila. Baka samantalahin nila ang pagkakataon upang maalis ang galit sa kanya ni Saul. Hindi ba iyan ang David na kanilang binabanggit sa awit na pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000? Ayan. So, nagkaroon na ng suspicion. Ano po? Nagtanong yung commander, bakit kasama natin ang Hebreo, ang mga Hebreo? Naalala nila yung awit ng mga kababaihan sa panahon noon ni Saul. Ano po, na pinatay ni Saul ang libo-libo, samantalang si David ang 10,000. So, tandaan natin yung testimony ni David, kahit nasa maling lugar siya, hindi pa rin nawawala. Grabe, no? Ganun katindi yung testimony ng isang tao, no? At dito makikita natin, kahit na nalilihis ka minsan, may marka pa rin yung calling ng Diyos sa'yo. Ganun katindi ang biyaya ng Panginoon. Verse 6, tinawag ni Akish si David. Sinabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Ikaw ay naging tapat sa akin at para sa akin nais kong kasama ka sa pakikipagdigma naming ito, sapagkat buhat ng magkasama tayo, wala akong masasabing masama laban sa iyo. Ngunit ayaw kang isama ng ibang pinuno. Kaya magbalik ka na para hindi magalit sa iyo ang mga pinuno ng Filisteo. Ayan. So sinabi ni Akish kay David, ano po, tapat si David sa akin. Pero pinauwi pa rin siya dahil sa pressure ng ibang leaders. Dito makikita natin, mabuti ang tingin sa iyo ng tao, pero hindi ibig sabihin tama ang lugar mo. At tandaan, hindi sapat yung approval ng tao, ang mahalaga yung approval ng Diyos. And dito makikita din po natin, no, yung ginawa dito ni Akish ay isa rin kalooban ng Diyos. No? Alam mo yung kaparaanan ng Diyos. Kaya naniniwala talaga ako dun sa 1 Corinthians chapter 10 verse 10-13 na ang sabi kasi doon, no temptation has overtaken you except what is common to the humanity. Diba? Inaalaw ni Lord minsan yung mga temptation, no? Na yung test specifically. And sabi pa doon, God is faithful. He will never allow you to be tempted beyond what you are able. But when you are tempted, nandun ka na, nagkasala ka na, sabi doon, He will also provide a way of escape so that you will able to bear it. Ang
Ang galing, no? Dito makikita natin sa pangyayari dito kay David, na andun na siya na-compromise na siya, nasa gitna pa siya, no? Yung posisyon niya maling-mali, pero grabe, si Lord pa rin ang nagbigay ng way of escape sa kanya para hindi siya makasama sa mga Filisteyong ito para atakihin ang bayang hinirang ng Diyos. Ang bayan kung saan pagdating ng mga ilang panahon siya yung magiging king. Alam niyo, grabe, no? Una, iningatan ni Lord yung testimony ni David, and now, iniingatan siya ng Diyos, no? Verse 8, sabi dito, itinanong ni David, ano ba ang nagawa kong masama? Buhat nang sumama ako sa iyo at ayaw ninyo akong isama sa pakikipaglaban sa inyong mga kaaway. Sumagot si Akis, alam kong wala kang ginagawang masama. Natitiyak kong ikaw ay tapat tulad ng isang anghel ng Diyos. Ngunit ayaw kang isama ng mga pinunong Filisteo. So dito nagtanong naman si David, anong nagawa kong mali? Interesting, di ba? Parang gusto pa niyang sumama sa laban. Imagine, binibigyan na siya ni Lord ng way of escape kahit na sa pamamagitan itong mga kalaban. Pero siya nagtatanong pa rin. Tandaan, kapag matagal ka na sa maling lugar, no? Magiging normal na sa'yo yung paggawa ng mali. Kaya dapat talaga makita natin kung kung nasa ang posisyon ba tayo. Baka naman pinaninindigan na natin yung nakasanayan nating gawin, na kasi nga iniisip natin, okay na to, normal naman to. Ayan. Verse 10, kaya pagliwanag bukas ng umaga, isama mong lahat ang mga tauhan mo at bumalik na kayo sa lugar na ibinigay ko sa inyo. Huwag sasama ang loob mo, wala akong masasabing anuman laban sa iyo. Kinabukasan ng umaga, si David at ang mga tauhan nito'y nagbalik sa lupain ng mga Filisteo. Nagpatuloy naman ang mga Filisteo ng pagsugod sa Jezreel. So ayan, nakita natin, pinauwi na si David at maging ang kanyang mga tauhan. So hindi siya pinayagang sumama sa digmaan. Ano yung powerful truth dito? Hindi man direkta, pero ginamit ng Diyos ng ibang tao para ilayo si David sa kasalanan. So, dito makikita natin minsan yung no ng tao, it's the yes, no, ni Lord para iligtas tayo. So, napakaganda po nung message po nitong kabanatang ito. At dito po matututunan natin sa kabanatang ito na number 1, God blocks what can destroy you. No? Hinaharangan ng Diyos yung mga bagay na pwede na makasira sa atin. Yung rejection, hindi yan lagi rejection, minsan protection siya. Number 2, makikita natin yung wrong position leads to dangerous decision. Kapag wala ka sa tamang lugar, madali kang mapunta sa maling gawain. Makikita din po natin na yung calling natin ay your calling still speaks, no? Yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, yun pa rin yung minsan na nagsasalita sa atin, kahit nalilihis ka, hindi nawawala yung marka ng Diyos sa buhay mo. Kagaya ng nangyari kay David, kumbaga yung testimony niya, naging mark yun sa kanya. Another thing is, God uses unlikely people. Hindi lang si prophet ang ginagamit ng Diyos, kundi kahit yung mga unbelievers, pwede niya rin gamitin. Another thing, the direction is grace. Kapag inalis ka ng Diyos sa sitwasyon, biyaya yon, hindi yon parusa. Kaya tandaan, ang Diyos minsan hindi ka iniligtas sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto, kundi sa pamamagitan ng pagsara nito. Kaya hindi natin kailangang maintindihan ang lahat ng bagay. Kailangan lang natin magtiwala sa ating Panginoon. Nawa na pagpala tayo sa pagbasa ng kanyang salita. Muli, God bless everyone, and to God be all the glory.